give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis at meron tayong natanggap na napakagandang video nito. Talagang legit, super legit markings sa bato at ang mga ito ay pertaining to Yamashita treasure symbol. At bago tayo mag-umpisa, sa mga bago pa lamang ngayon nakabukas sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated at sa aking mga avid followers. Shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay Glenn Mario, Christian Lusada, shout out kay Cirilo Jaom, Jory Dinsorino, Freddy Soriano, Arnel Megdad, Ranel Sidrum, kay Danny Flores, Kawan Heart TV. Shout out din kay user CE5, Tating Naliman Salay, kay Aldrin Jacinto, Madan Canonico, Rico Mausisa, shoutout din kay Robert Cabunilas, Edmond Halina, kay Dennis Mortino, Arnel Lapor, Angelito Capistrano, Marvin Maldo, user PT6, PCO Himentiza, Ben Siliute, and lastly shoutout kina Edgar Cuervo, Aldrin Jacinto, Joel Ferrer, Rich Jean Sanchez, user HB8, kay Jonel Jasarino at kay Gwen Hana Lumayno at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Narito ang video ni Katiyats. Atin muna ito panoorin at pakinggan ang kanyang mga sinasabi about sa mga nakitang marker nito. Ganito gusto makakita ni Kuya Eric na mga marker. Magandang buhay mga katiyats. Ito na yung ating i-analyze ngayon, ang mga naka-carve na mga characters, letters, and numbers sa bato na ito. Una sa lahat ay legit talaga ito. Kasi ang bato, kung nakita nyo, ang bato na yan ay nagaganyan pa yan. Rough siya, jagged, pero tinapyas nila itong bato at ang natira diyan ay malapad. Ang nangyari ay ganyan ang bato at malaya na nilang kinakarb ang mga litra na kung anong gusto nila ilagay dyan kasi flat na siya na surface ng bato. So yan ang isang palatandaan na legit ang marker kapag ang bato ay malinis ang surface or tinapyas or malapad na, para kitang-kita talaga yung marker sa pagbalik nila. Okay, so kahit naman makita yan ng mga tao, ay hindi alam ng mga tao kung paano basahin yan. Kaya sila lang ang nakakaalam yan. Okay, ang mga marker ay talagang visible to the eyes. Makikita. Yung marker na mga micro markers, yun naman ay ibang kaso yun. Minsan lang yun nangyari. Pero karamihan ay ganito talaga. Yung ma-feel mo ng inyong daliri, may pasok yung daliri nyo sa mga ito. So 1944, malapit nang matapos ang digmaan niya. 1945, sumurinder na ang mga Hapon, pero sa ganong taon 1945, kahit sumurinder na yung mga general, ay meron pa rin nagbaon ng mga Hapon sa kabundukan, yung tinatawag na mga stragglers. Sila ay nagpapaiwan sa Pilipinas, nagbabantay pa rin sa Ginto, katulad diyan sa Mindoro, sa Lubang, si Hiro Onoda, at sa Luzon meron din doon isang stragglers. 1980s nang sumurinder, so ang tagal-tagal na. 1945, 1980, nasa 30 years mahigit kumulang na sila ay nanatili sa pagbabantay. Okay, so unang litra ay J na makikita natin. Ang J ay tunnel. At kapag
itinabi mo ang J sa isang letra katulad niyan, pwede ring GF, pwede rin siyang JR na ganyan. So pertaining yan sa tunnel beside the tree. Merong tunnel sa malapit sa old tree. So ang tunnel can be nasa harap lang niya. So unang hanapin diyan ay old tree, at ang old tree diyan sa palagay ko ay nasa harap lang ng marka na ito. At sa panahon na ito, patay na yung old tree. Kaya magtanong-tanong na lang sa mga matatanda kung nasaan yung old tree diyan sa harap ng bato na ito. Okay, meron pa siya parang Y dito. Susundan nyo itong Y. Sa tingin ko ay nasa malalaking letra kasi ito. So ang Y ay papunta rito sa harap niya, at yan ang palagay ko ay 7 to 8 inches. So therefore 7 to 8 meters ang puntahan nyo sa harapan. Hanapin yung patay na kahoy or yung ugat na lang ng kahoy. Ngayon ang R ito'y kasama sa JR. Treasure code din siya, katulad ng F, nagsasabi na kahoy. Ang R ay pwedeng kahoy at pwedeng left. Merong treasures na mga nakuha sa R at nakuha ang treasure sa bandang kaliwa ng bato. So bandang kaliwa ng bato, kung nakaharap tayo ay dito ang kaliwa. Pero kung nandun tayo sa likod ng bato, ang kaliwa ay nasa kanan. Okay, kaya tingnan nyo ang east and west ng bato, ang gilid niya mismo. Example, kung ito yung bato, ay pwede kayong magtisdig dito at dito sa kabila. Kung nakaharap ka dyan, kaliwa. At kung doon ka naman sa likod ng bato, kaliwa pa rin. Kaya meron tayong dalawang testig. Okay? Mahirap kasi sa Hapon, ang kanilang kaliwa ay kanan sa atin. Yung kanilang pamamaraan na tayo ay keep right, sila ay keep left. Kaya baliktad. Ngayon merong kasunod itong U. Ano bang ibig sabihin yan? Ito, malaking U. So ibig sabihin importante ito na litra. Ang U ay nagsasabi ng itong tunnel, kasi U yan, hugis U kasi tunnel yan. Okay, at yan ay nandyan ang item sa sinasabi niya. So JR, tunnel beside the tree or beside this big rock. So ito yung tunnel niya. Ngayon merong itong katabi na ito X. So meaning to say ay hindi lalayo dyan sa bato, malapit lang siya. Target yan. Ngayon may katabi yan, nagbigay na dito ng distansya ito. Ito yung katabi niya, ang V at ito. Ngayon yan na symbol ay distansya yan, 5 meters or 5 yards in front. Sa front. So papunta pa kayo sa harapan ng 5 meters. Okay, kung sa iba yan, basahin nila yan na treasure under. Pwede rin treasure under yan. Pero unahin muna natin ang 5 kasi yan ang sinabi ng B. Gumagamit kasi ang Hapon ng Roman numerals. Kaya merong mga litrang B, which means 5. At ang dot din, yan din ay 5. Okay, kaya kung i-drawing natin to para mas maintindihan ay ganito yan. Ito yung bato, ito yung lupa, andito yung B, katabi niya yung X. Ayan, dalawang distansya pala ito, magkatabi pala ang X tsaka B. So una ay 5 lang muna.
kung ang pagbasa natin sa X ay target, so hindi kasama yung V. So punta tayo sa harapan ng 5 meters or yards at yan tayo umpisa mag-test dig ng 2 meters. Ngayon kung magkasama talaga yung V tsaka X, ibig sabihin yan na ay 15. So punta tayo sa 15 meters. Malayo pero merong mga treasure na ganyan kalayo. Yan ang pangalawang distansya natin, 15 meters in front. Yan ang ibig sabihin ng Roman numerals na XV. Pero noong una sinabi ko na X ay target, totoo naman yan. So kung magkahiwalay yan na symbol, 5 lang ang distansya niyan. Pero kung magkasama sila sa code, so X 10 plus B 5, 15 meters distance. Pangalawang hukay nyo, mga katiyats. So napakaganda ng ano na ito. Na marker, talagang textbook na textbook. At huwag nyong tigilan yan, kahit naabutin kayo ng 1 taon, ay swerte naman, di ba? So, una, kanina yung GFR ay left and right, treasure in the left. So, pwedeng dito na left, pwede rin dito na left kasi baliktaran ang Hapon. Ang kanilang left ay kaliwa sa atin. I make that right. At ating right ay kaliwa sa kanila. Kahit sa pagsulat, baliktad din sila. Kaya iba ang ipapahiwatig nila sa kanilang left. So east to west lang ito ang punteriya. Yan ang una na ano natin, paraan sa paghanap. So ito, kulayan ko ng dilaw. Yan, ito. Ang pangalawang paraan na itong sa front, ito at ito. And finally mga katiyats ay narito yung arrow na nagsuporta sa XB. Okay, ang XB ay nagsasabi na ang item ay papunta rito. Sinabi natin kanina 5 to 15 meters. So dalawang test dig. Ngayon supported yan itong arrow. Okay, ang arrow na ito ay nakita kasi ako ng ganyan na kahaba na arrow. Matagal na, 1997, at merong recovered treasure doon. At ang layo ay 7 meters. 7 meters siya ang ganyang arrow. Ngayon, sukatin nyo yan sa inches para makasigurado din. Okay? At sa tingin ko, yan ay nasa 10 to 12 o baka tumugma yan sa 15 inches. At kung ganyan, tama tayo sa 15 inches na binigay nito, itong dalawa. Okay, kaya confirm na ang direksyon ay papuntang south or harapan. Okay, ang arrow ay 7 to 15 inches. So therefore 7 to 15 meters distance sa kanyang harapan. So ang 5 ay given yan sa B. So hindi rin natin pwedeng baliwalain ng 5. Kaya pwedeng tatlo. Okay, 5, 7, 15. Pwedeng tatlong distances. Test dig lang naman yan ng 2 meters. At kung saan yung medyo positive sa tingin nyo, yun ay pagpatuloy nyo. Okay, sa lalim na hanggang 7 meters lang kayo mga katiyats. Meron man o wala. Kasi ako marami na akong na-detect na mga malalaking deposito pero hindi ko na pinagpatuloy kasi delikado yan sa mga workers mo kapag may nangyari. Kapag big deposit, alam mo nyo na merong mga patibong yan, mga chemicals at mga booby trap. Kaya hanggang giveaway lang ako. Ang giveaway noong unang panahon 5 meters lang yan, nasa 3, 4, 5 meters. Ngayon dahil sa kumapal ang lupa, ang giveaway ay nasa 7 meters na ang lalim.
Okay, kaya hanggang dito lang ako. Yan ang advice ko lang sa inyo para palaging safe. Anuhin nyo yung big deposit kung mayroong panganib. Okay, I hope na maliwanag ang aking pag-analyze mga katiyat sa inyong marker. Congratulations, magandang marker yan. Ingatan nyo ang inyong lugar. Maganda siguro dyan ay lagyan nyo ng bakod. Okay, at tayo din kayo ng maliit na bahay para wala nang pupunta dyan na iba pang mga itong mga ninja ng mga treasures. Okay, ako'y magpaalam na until my next video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all.